May nagrereklamo, may umiiyak. Napabayaan na raw yung communist insurgency, lumalakas na naman daw ang mga komunista sa Pilipinas. Parang di naman. Parang di naman sila felt. Alam niyo yung nararamdaman? Alam niyo yung nararamdaman ng mga Pilipino? Yung ano, yung pagsuko. Yung mga pagsuko. Ang dami kayong sumusuko. Parang 2 days ago lang, may sumuko na isang commander. Last week, may sumuko na grupo ulit na NPA. And the week before, may mga sumusuko. Kasi alam nyo mga kotsero, hindi porke hindi masyadong maingay, ibig sabihin walang ginagawa. Hindi kasi katulad nung Duterte admin, nung nakaraang administrasyon. Kailangan mag-ingay. Kailangan mag-ingay para malamang may ginagawa. Bakit? Kasi natatabunan sila ng war on drugs. Natatabunan sila ng napakaraming issue. Napakaraming aligasyon ng korupsyon. O isa, pag-uusapan natin mamaya. Ngayon, mga kotsero, may nag-send din sa atin ng video. Si James din nag-send ng video. Tungkol dyan sa communist insurgency. Nung pinanood ko siya, sabi ko, uy, nakumpirma na yung matagal ko nang sinasabi. Kasi naalala ko dati, merong mga Duterte Balahura supporters dito sa livestream. Na tawag dito, nagsasabi, paano ka nakasigurado na meron ng United Front work dito sa Pilipinas? Manon. Sabi ko, hindi ako sigurado, pero yun ang trabaho nila. Kung ano man yung ginagawa ng United Front work, mukhang nangyayari na sa Pilipinas. So kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede na magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Lagay nyo yung bank account details dyan at pwede na magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, ay makakuha kayo karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Nagsalita si General Browner. At may narinig ako sa sinabi ni General Browner. Anong sinabi ni General Browner? Ito, makakita ko sa inyo. Ayan, panoorin natin to. Doon po sa pahayag ng ating Pangulo, first of all, he expressed his kasiyahan niya, no? Doon sa accomplishments ng Armed Forces of the Philippines for the first semester. Dahil po doon sa pinakita natin na accomplishments, halos lahat ng mga factors and indicators or measures of success natin against the communist terrorist group and the local terrorist group ay pababa lahat yung trend niya, no? So ulitin natin. Baka hindi na narinig. Yung trend niya lahat ay pababa lahat yung trend niya, no? So there is a downtrend in terms of the manpower, the number of firearms, the number of affected barangays, the number of guerrilla fronts, and so on, of the communist terrorist group and also of the local terrorist groups. Paano ngayon yan? Si General Browner na nagsalita. Pababa daw yung trend. Sana nga nagpakita ng numero si General Browner. Kasi nag-mention siya ng mga performance indicators, etc., etc. I would have loved to see yung kanilang Pero syempre, hindi naman pwede for public consumption yun. Pero kung ako tatanungin personally, I would love to see yung kanilang strategic plan, KPIs, mga measures, etc., etc. Ako lang yun. Kasi nga, because of my background. So, yun yung tuto ko nun eh. For 12 years, yun yung tuto ko na work eh. Nandun yung utak ko palagi sa results chain. So, kung pababa, edi may magandang ginagawa ng AFP. Di ba? Dapat may dapat pala hindi natin kinu-question ng AFP. Dapat pala, pinapalakpakan pa natin. Di ba? Kasi ganun yung kumakalat kasi ngayon sa sa echo chamber, sa engot chamber. Sa engot chamber ng ng tawag dito. Sa engot chamber ng Duterte Balahura supporters. Tapos, ang nakakatawa, ang ebidensya daw nila, ang kanilang proof of concept,
Dahil ano daw, malakas daw si Franz Castro. San banda? San banda malakas si Franz Castro? Di ba? San banda? Parang hindi ko dama yung lakas niya. Parang ano, nag-iipon pa yata siya ng kanyang lakas. I don't know. Parang ano parang lakas maka fake news kasi. Lakas kasi maka fake news. So, tuloy natin. So ang pahayag po ng ating Pangulo is that ipagpatuloy po ng Armed Forces of the Philippines yung ginagawa nating kampanya. Particularly yung ating campaign plan na tinatawag natin na Pledge Pagkakaisa or our peace, law enforcement, development and development support campaign, no? Pagkakaisa. Maganda na yung formula natin, kaya't ipagpapatuloy po natin yung formula na yon. Kasi nakita nga naman natin that with the whole of government approach ay napaka-epektibo po ito dun sa pagbaba ng impluensya, lalong-lalo na po ng communist terrorist group. Alam niyo, if there's one thing na ano, and let's give credit where credit is due. Kung meron may isang magandang nagawa si Digong, ito talaga yung NTF-ELCAC. Pero ayaw pa niya yan nung una. Napilitan lang talaga siya dyan. Oo. Kasi ang gusto niya before, i-integrate ang mga komunista sa gobyerno. Baka lang nakakalimutan nyo. Baka lang. Ang gusto niya, mag-appoint ng mga komunistang sekretary. Yan ang gusto niya noon. 5 nga ay in-appoint niya eh. Buti lahat, dininay eh. Dininay ng commission on appointments lahat. Buti na lang. Gusto niya ipasok ang CPP, NPA, NDF sa gobyerno. Para daw magkaroon na ng peace. Oo. Pero syempre, baka may power struggle silang dalawa ni Joe Masison. Hindi natin alam. I don't know. Kung may power struggle sila during that time. Basta hindi nagkasundo. Hindi nagkasundo doon. So, malamang sa malamang, something happened that caused the division, di ba? Hindi natin alam. Pero baka hindi nagkasundo sa kung sino yung mamumuno. So, so nagpatuloy yung laban. Kaya hindi ko alam, baka kaya nabuo yung NTF-ELCAC para to respond to that. Whatever the motives are, regardless if it is noble or not. So, yun. At least, he did something good. Did something good. So, sabi ko nga, kung hindi pa nga siya sigurado noon, kung napipilitan lang siya, baka hindi pa nga siya gumawa. Pero at least, ginawa niya, di ba? Whatever the reason is, napilitan siya, di ba? Whatever the reason is, napilitan siyang mag-NTF-ELCAC. And, whether the purpose is noble or not, at the very least, nagkaroon ng NTF-ELCAC. So, at least, we can credit him for that. Kahit 50%. Pwede na ba yun? Okay na ba yung 50%? Kasi let's give credit where credit is due. Hindi naman pwedeng zero lagi. Di ba? Yun na nga lang nagawa niyang tama eh. Kukunin niyo pa. And in terms of territorial defense, Yun, no? We presented to the President our updated plan for our territorial defense bantay kalayaan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Natuwa naman po ang ating Pangulo dahil nakita niya na very holistic yung ating approach. Hindi lang po kasi tayo nakatingin sa labas ng ating bansa, pero nakatingin din po tayo sa loob. No? Meaning, when we talk about territorial defense, we are not just doing external defense, looking outward, but we are also looking inward and addressing the United Front works. Oh! Matagal ko na sinasabi yan. So, identified na ng AFP. Identified na ng AFP. Identified na ng AFP, guys. United Front Work. Tagal ko na sinasabi yan.
Paano ba yan? Confirmed. Confirmed, guys. So, kumpirmado na, ino-operate tayo ng United Front Work. Akala kasi ng mga Duterte Balaura supporters, chismis lang ako eh. No, I'm not. No, I'm not. Mataas pa rin batting average. Oo. Mataas pa rin batting average ko, guys. Identified na sila. Oo. United Front Work. Na-mention na ng AFP natin. Di sure ball. Pasok sa banga. The United Front Works. Di ba? Sa mga hindi po, so kapag first time sa channel ko, di nyo alam yung ibig kong sabihin ng United Front Work. Si United Front Work is a department under the propaganda arm of the Chinese Communist Party. Oo. Tapos ang ginagawa nila, wala silang ibang ginagawa kung hindi itulak ang narrative ng China sa lahat ng bansa. Paano nila ginagawa yan? Ang ginagawa nila, nagbabayad sila ng mga educators, nagbabayad sila ng mga scientists, quote-unquote, nagbabayad sila ng mga experts, nagbabayad sila ng mga international relations scholars, etc., etc. Ultimately, nagbabayad din sila ng mga politiko para impluwensyahan ang utak ng mga mamamayan ng isang bansa na gusto nilang i-dominate. Oo. The purpose is they're winning the war without fighting a single battle. Oo, hindi sila gumagastos, di ba? Nananalo sila sa gera, pero ang tawag na dyan cognitive warfare. Nananalo sila sa gera, pero hindi sila nakikipaglaban ng harapan. Dinadaan sa utakan. Dinadaan sa propaganda. Oo. So, ang tanong, sino kaya yung identified na ng AFP? Pero mga kotsero, alam natin na si SMNI ay partner ng CGTN, Chinese Global Television Network. Kaya nga andun si Martin Anda na rin. Alam natin yun. So, there's a possibility, again, possibility lang, hindi tayo sure, and we're not saying it is a fact. Oo, hindi rin natin nilalagyan ng mali siya. Base lang to sa mga post nila. Sila nag-post nito eh. Sabi kasi nila, partners na raw sila eh. O di, partners kayo. O di, wala kayo. So, pwedeng kasama doon si, may impluwensya si United Front Work kay SMNI. Baka lang. Hindi naman natin sure yan. At dahil na-interview rin ng Global Times, nakalimutan na si Global Times. Si Global Times, kung nakakalimutan nyo na, ini-interview itong nakaraan si Digonggong. Grabe yun. Yun dun sa secret agreement. So, di natin alam kung ano yung relationship niya with Global Times, pero it's weird. Para sa akin, weird lang naman na merong former leader of a country na i-interviewin ng isang news network para siraan yung current administration. Diba? So, medyo weird lang. Diba? Nakakasuspecha. Ganon din yung mga kasama niya. Sila Attorney Roque, si Banlawi. But I don't know. Di yan. Base lang to sa mga post na nakikita natin. Oo. So, hindi tayo sure dyan. Meron ding isang grupo na tinatawag nila sarili ng BRICS Manila. O BRICS PH yata. Basta ganun. Either of the two. Pero meron siya ibang pangalan. Oo, maraming yun eh, 3 iba't ibang grupo pero isa lang naman yung mga taong gumagalaw yata doon. Kasi parang sila lang din eh. Oo. Parang sila lang din kasi yun lumalabas kapag ini-interview. Si ACPH, yan si ACPH. Oo, yan, isa pa yan. Basta yung mga nagpo-push ng China propaganda sa Pilipinas. Oo, si Laurel, yan. Hindi tayo sure. Iniisip lang natin yan kasi may na-identify na ang ating General Browner.
So, but hindi tayo sure, hindi tayo sure kung they're really connected or anything. It's just based on the positions that they are taking. Also, recently, si Senator Amy nag-post nung sa hypersonic missile at kahapon pa o kanina? I think kahapon. Kahapon or kanina, either of the day. Nag-post na naman siya. Cringe nga eh. Sobrang cringe. Sobrang cringe, grabe. Ayan, yung grupo ng di ba recently, natin si Lambino. Nakakatawa nga yung video ko nung kay Lambino. Siya, kinopyright siya ni China Daily. Imagine. Ayaw ipa-criticize. Oo. Kinopyright, so kailangan kong burahin. Bad trip. Tapos, eto nga, si Senator Amy, may bago na naman post. Medyo cringe, guys. Hindi pala medyo. Sobrang cringe. As in, sobrang cringe. Pero, papakita ko sa inyo. Hindi kailangan ng angas. Hindi kailangan ng dahas. Hindi kailangan magsalpukan. Ang cringe niya, no? Parang pag nakikita mo si Senator Amy pag lumalabas sa mga view niya, lagi may problema. Parang lagi may problema, lagi magkasalubong yung kilay. Di ba? Senator Amy, why mo mag-smile? Ay mo normal na mukha. Di ba? Pero ituloy natin. Lalo na dito sa ating bakuran. Putulin ang alitan. Huwag pumanig sa dayuhan. Piliin ang bayan. Piliin ang kapayapaan. Cringe, di ba? Ang cringe. Sobra. Sen Amy, huwag ka nang gumanyan. Ipakita mo na totoong kulay mo. Gumanong ka na. Hindi ka naman namin judge, alam naman namin eh. Di ba? Hindi ka namin ni-judge. Ano ba? Matagal ka na namin judge. Oo. Di ba? Alam niyo mga kochero, sino lang ba nagsasabing inaaway ng Amerika ang China? Di ba si China lang naman nagsasabi? Si China lang naman nagsasabi. Nakakatawa nga, ito si Attorney Harry Roque, sabi niya. Nag-warning daw si Putin na magbi-build up daw sila ng missiles nila kasi naglagay daw ng missile sa Pilipinas ang US. Anong kunik? Ang layo natin sa Russia. Di ba? Ang layo natin sa Russia. Bakit ganon? Di ba? Tapos parang sinasabi ni Attorney Harry Roque. Sabi niya, dapat daw matakot ng Pilipinas kasi yun nga, nuclear power ang Russia, etc. etc. Pero wait lang. Ang weird lang noon magsalita ng ganun si Russia, wala naman tayo sa region niya. Wala tayo sa region ni Russia. Ang layo ng ASEAN sa Russia. Try nyo. Lakarin nyo. Simula ano bang dulo ng ano ba yung start ka ng Thailand. para wala ka nang tatahakin na dagat. Kasi kung sa Pilipinas, magdadagat ka pa eh. O sige, ganito na lang. Para may partida. Tawag dito? Dito ka sa start ka sa May Batanes para malapit ka na sa China. Di ba? Para malapit. Try nyo, magbangka kayo, papuntang China, lakarin nyo hanggang Russia. Ang layo nun. So, bakit nakikialam ang Russia sa regional issues ng Pilipinas? Bakit? Kasi friends sila si China. Friendships kasi nila si China. Baka humingi na ng rest back si China. Baka nararamdaman na kasi ni China na wait lang kasi nagtanggal ako ng 2 general ko eh. Oo, nagtanggal ako ng 2 general ko. So, hindi ko kayang maipagbakbakan ngayon.
Russia, baka pwedeng ano ka muna, ikaw muna mag-angas. Diba? Ang weird eh. Ang weird nung sinabi ni former spokes attorney Roque. Nung binanggit niya yon, ang una ko inisip, wow, ang lapit ng Russia. Para makialam siya sa Yun ang nakikialam talaga. Kasi he has no business. Putin has no business in the Philippines. At si US, we have the Mutual Defense Treaty, di ba? May obligation. Pero wala naman tayong ganun kay Russia. So, ba't siya nag-aangas? For what? Di ba? But anyway, si China lang kasi yun, nagpo-provoke nung ganong klaseng mindset sa mga Pilipino. Na kapag ang pinag-usapan ay West Philippine Sea, gera yan. Yan yung yan yung tinatak sa mga utak natin ng mga nung Duterte administration eh. Sabi ni Digong, isang missile lang tayo. Sabog tayong lahat. Totoo naman yun. Hindi ako kontra doon. Ang tanong, mangyayari ba? Alam nyo, mga kotsero, think about it. Isipin nyo na lang. Kung totoo na si China ay nagbabanta and they will make do with their promise, ba't hindi pa nila ginagawa hanggang ngayon? Ito nga most recent na resupply mission, naging violent, di ba? Lagi problemado yung mukha. Ayan. Smile naman, Sen Ivy. Grabe siya. Anyway, if China really wants to make do with their promise, ba't hindi nila barilin yung army natin? Ba't hindi nila barilin yung yung Navy natin para nag-resupply mission? Bakit binabangga na lang yung Bombayin nyo na. Babanta kayo ng gera eh. Siyempre, sasabihin nung mga Duterte Balahura supporters, i-risk mo pa ba yun? I-risk mo pa ba yung gera, etc., etc.? Again, I ask the question, how certain are you that it will happen? Tagalog, gaano ka asigurado na mangyayari yun? Bakit hanggang ngayon walang nangyayari? Bakit si Taiwan independent pa rin? Kasi, kaya hindi mo mapag-isipan na out to si Senator Amy sa trabaho ng United Front Work. It's because of this. She's buying into and spreading the propaganda of the Chinese Communist Party. And by the way, may bagong kaalaman. Pero baka alam nyo na to. Pero sa akin, ngayon ko lang to nalaman. Recently lang. Na ang People's Liberation Army pala is not the Chinese Army. Iba pa pala yung Chinese Army. Ang People's Liberation Army pala ay army ng Chinese Communist Party. So think about it this way. Kung si CPP ang naging grupo na hahawak ng Pilipinas, ang NPA ang magiging army. Ganon siya. So, hindi pala siya official na Chinese army. Hindi pala. No, not CAFGU. Para siyang private army ng Chinese Communist Party. Oo. Kaya pala minamando-mando lang ng Chinese Communist Party yung PLA. Kaya pala ganun. Ganun siya. Ayan, sabi ni Red October, parang may army ang PDP laban. Ganun siya. Ganun nga. Kung yung mga partido natin, bawa si PFP, may sariling army, ayun, yun siya. Ganun si PLA. Tapos si PDP, may sariling army, ganun siya. Kaya pala mga kotsero. Ang legit, sindikato nga. Sindikatong galawan talaga. Legit. Kaya pala galawang sindikato mga hayop. Ganun sa Pilipinas, ang version natin is CPP-NPA. So si CPP is the party, tapos si NPA is the military arm of the CPP. Ganun siya. Kaya yun. Kaya pala kailangan kontrolado siya ni Xi Jinping. Recently, nagtanggal siya ng 2 general. Matindi ang offenses. Corruption daw.
Mm. So technically, hindi pala talaga sila army. Technically. Oo. So para lang din pala silang civilian. Buti sana kung si Senator Amy sumusuporta na lang sa direksyon ng Marcos administration pagdating dyan eh. Kaso tigas ng ulo eh. Tigas ng ulo. Akala yata niya kaya niyang kargahin. Akala yata niya kaya niyang kargahin eh. Oh, tulad ngayon, si PBBM. Magsasigning na sila bukas nung reciprocal access agreement sa Japan. So magkakaroon na tayo ng parang VFA with Japan. O syempre, sasabihin na naman ng mga Duterte Balahura supporters, ayan, puro gera ang iniisip. Ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. No. Not really. Bawal ba mag-defense? I mean, halimbawa, kapag ako, dati nagtitraining ako ng boxing dati, nung marami pa akong oras. Nung nagtitraining pa ako ng boxing, does it mean na makikipagsutukan ako sa kalsada everyday? No. But if it happens, diba, and I need to defend myself, at least alam ko kung paano. Ganun lang kasimple yun. Ganun din yung reciprocal access agreement. Ganun din yung VFA. Ganun din yung Mutual Defense Treaty. Ganun din yung mga partnerships na ginagawa ng PBBM sa iba't ibang bansa. Kasi alam natin na wala pa tayong kapasidad. At habang nagpapalakas tayo, kailangan natin humingi ng rest back. Walang masama dun. It is a strategic way of pushing back against the aggressor. Tingnan nyo, naaaning na si China. Aning siya. Aning siya sobra. Oh, anong ebidensya ko na naaaning ang China? Nakadaong dyan, di ba? Naka-anchor si Monster Ship sa may Escoda. Bakit? Kasi nagpo-push back tayo eh. Alam nyo, expect nyo pa yan. Dadami pa yan. Pero okay matakot. Wala lang yan. Ano lang yan? Tawag dito. Intimidation tactics lang yan. Walang gagawin yan. Kasi alam nila mga kotsero, alam ng China. Lalo ngayon mag-e-election sa US. At may history sila kay Donald Trump. Lakas ni Trump. Ang lakas ni Trump ngayon. 50+%. Wala, nabulol si Biden. Kung ano-ano sinabi. So, lakas ni Trump. May history sila kay Trump. Naalala niyo yun, yung CFO ng Huawei? Huawei ba yun o ZTE? Pinaaresto niya. Dumaan lang. Nag-connecting flight lang sa US papunta ng Canada. Hindi na nakaalis ng US. Or from Canada. Nag-connecting flight papuntang Canada. Doon yata siya nahuli sa Canada. Basta either of the two. Either US or Canada. Hindi na siya nakaalis. Arestado. Wala na. Tapos yung mga embargo, dami nilang daming tariffs nun sa China. Alam nila yun. May history sila kay Trump. Kaya nanginginig ngayon yan. Lalo na ngayon, bagsak economy nila. Ay, alam ni Donald Trump paano sila paikutin. Iikot ang puwet niya. Yung Chinese Communist Party na yun. Iikot yan. Oo. Hindi naging bilyonaryo si Trump for nothing. Negosyante yan. Kaya niyang paikutin yan. Di niya kailangan makipaggera. So, good luck. Good luck sa China. Oh, si Biden kasi ngayon lang siya nagigpit sa China eh. Si Biden. Netong year lang actually, 2024. So good luck. At least meron tayong 3 years to take advantage of the weakness of China. Na sure. Weak ngayon ng China, guys. As in. Hindi sila sarili nga nilang army, baka matiwalag pa eh. Kasi nga nagtatanggalan ng mga tao eh. Good luck. Corruption daw eh. Tsaka malala daw yung corruption na ginawa. Political corruption daw ang nangyari. So baka nagkaroon ng power struggle sa loob, gustong tanggalin si Xi Jinping, nabisto ni Xi Jinping, ayun nangyari. So confirmed
Si United Front Work, tumatrabaho na sa Pilipinas. Hindi natin alam kung sino-sino yung mga tao dito. Kung sino-sino yung mga nakakatrabaho nila. We don't know. Hindi rin natin alam kung ano yung strategy nila. Si AFP nakakaalam nun. Ang pinagbasihan lang natin yung mga napopost sa social media, which, it could, but it could also, it could also say na it's their opinion, personal opinion. So, wala tayong magagawa doon, di ba? It's not conclusive, yun ang ibig ko sabihin. So, but, yung pinaka-importanting fact, ayun na nga. Bistado na si United Front Work ay nasa Pilipinas na. Kaya mag-ingat tayo lagi. Basta ang issue tungkol sa West Philippine Sea, China, Philippines, US, wag basta-basta papaniwalaan agad. Wag basta-basta, wag agad-agad. Oo. Isip muna tayo, guys. Gamit tayo ng isip. Oo. At wag magpabola. By the way, I feel bad for the flooding na nangyayari sa China. Of course, the people who are innocent doesn't deserve that. Pero ang tigas ng mukha ng Chinese Communist Party, guys. Nakita nyo ba yung mga fake videos? Nakita nyo ba yung Kita nyo yung China fix everything? Gumawa sila ng fake commercial. Ang fake commercial nila, na tumutulong sila dun sa flooding. As in, gumagawa sila ng mga, tawag doon, nagsasandbag. Tigas ng mukha. Scripted lahat. Nagbubuhos ng litro-litrong tubig yung nasa taas. Kasing ganun eh. Naka-incline. Tapos sa ilalim. Yan, naka-incline na, meron sa ilalim. Tapos doon nandun, pinapatong yung sandbag. Ganyan. Tapos binuhos yung tubig. Ganun. Pagdali ng ganun, akala mo nga may flat. Ang titigas ng mukha. Ang tigas ng face. I mean, diba? Naisip nyo pa yun? Namamatay na yung mga tao dahil sa flooding. Namamatay na yung mga tao dahil sa flooding. Naisipan nila yun. Kating-kati sa tubig. Ayan, pinasok na kayo ng tubig sa bansa. Medyo mean. I mean, of course, we don't have to make fun of other people's misery. Pero parang, ang hirap maawa. Lalo na pag yung gobyerno nila. Pero syempre, inosente naman yung mga tao doon. Di na naman alam kung anong ginagawang kalokohan ng gobyerno nila. Okay, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel at sa ating pong Facebook page, Jared Pulido ang pangalan. At mag-follow, sumali na rin kayo sa ating Facebook group, Tambayan ng mga Cocheros ang pangalan. And I'll see you in the next Coach Jared Live, guys. Alright, bye everyone. See you next time. Bye! Ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?